Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw nga Lunes, sa kapit sa 25 na bulan sa Mayo 2025. Na ay 5 ang mga tumoy. Kamusta itong mga sukis kanginan, itong mga sukis tigpanubay, lukop kalibutan. Sa gyapon kami ng hinaot nga na, kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi, samtang mag-uban tamay kala. Gikan nini mga oras nga to sa oras alas 9. Alas sa mga balita, impormasyon, mga katika. Ato may gala pag-asawa. Mga isgutanan, ato may galang hatagag pagtagan. Sulod sa 2 ka oras na itong panag-uban. Dinilamang sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Pipila sa tuang mga tagag pagtagad karong buntaga. Overvoting sa pagkasenador, miabot ko do mga higala og 17 million nga gibasura sa COMELEC. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang reconciliation ni Pangulong Bongbong Marcos gitawag karon og political survival. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Courtesy resignation nga gipangayo ni Pangulong BBM, wala kunoy kabaguhan nga nahatag sa iyang administrasyon. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang abogado nga IT expert Attorney Respicio kumbinsido nga aduna gyud akong tikas nga nitabo sa milabay nga 2025 midterm elections. Isyu sa masa. Isyu sa masa. $100 million ang kantidad ko nga gibayad sa administrasyon ngadto sa International Criminal Court aron lamang makuha gikan dinhi Pilipinas si Pangulong Duterte. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa laing bahin, liderato ko sa Kongreso, nakalak na alang kang Speaker Martin Romales. Isyu sa masa. Isyu sa masa. ICC investigators ani ako sa Maynila aron nga kumbensyon ang mga retired general nga motestigo. Senate inquiry himuon ni Senador Bato de la Rosa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Siyempre pa, ang giingong dulan 200 bilyones nga sapi sa gobyerno. Nga giingong hatag isip ayuda sa mga tao. Una ang pinili ay pudyot lang ang nipaingon ngadto sa katawhang Pilipino. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kanaguban pa, may magalangkob sa tuwag na panaguban na panagkuyog ini sa programang Isyu sa Masa.
sa 90.7 Love Radio. Kamusta ito magkagsunan din na mga kalumo na to, mga trabahante. Daghan na di ay kaayo may galang trabahante sa tuang gobyerno ang nang retire na. Mao ni ang gikumpirma mismo ni DOTR Secretary Vince Dizon. About 400 plus ka mga engineers. Wa pay labot ang mga ordinaryong empleyado kuno mga bahay. Ang nangluwat na sa ilahang katungdana og trabaho tungod kay why sweldo sila. Gyud ta ni. Asa pa man manguha mga higalag isweldo nga to ang gobyerno nga nahurot naman in town og harbak adtong panahon sa kampanya. Mao ni ingno nato mga higalag dakong problema sa umaabot. Alright, ditagyo yung orasan. 55 minutos na kalabay, human ang alas 6 sa buntag. Sa ato mga Facebook postinag, mga ka-ISF, good morning, kalatuntanan. Paki-post lang no, ang inyong mga greetings, ang inyong mga komentaryo. Dini sa ato ang programa, sa ato aga Facebook Live, ang issue sa masa June version. By the way, good morning din na kang Alan Cuarto. Naani tiluring dia sa kanto gyud sa may Lubugan, Turil. Diya gyud sa pitas may sementeryo. Naa din ang iyahang tiluring. Alan Cuarto. Wow. Sa apelido palang daan, short time na. Good morning din na bro. Galanog-lanog. Ang atua din mahigalang istasyon 90.7 Love Radio. Alright, alas 6:56 na. Kamusta ba ang ato ang mga kaigsunan karon din na? Wa ba pamauli sa mga istorya sulod sa weekend? Si Senador Bato de la Rosa aksyon na karon og kabalaka mga higala human makadawat og kumpirmasyon nga naay mga ICC investigator karon, no? ICC investigator karon nga di adinhi mga higala sa Manila aron magkumbinsi sa mga retired police, labi na kadto mga retired general, no? Nga motistigo batok ka nga kanhi Pangulong Duterte, no? Abot unsa ka ni witness for a fee siguro ni mga bay. Now, despite sa kining mga argumento nga walay jurisdiction na ang ICC dinhi tungod kay dugay na ta mi pahawa mga higala sa kining Rome Statute, but still ang ICC naaghapon karon dinhi naglatagaw, nangalap og mga motistigo mga higala aron mapalig-on ang kaso batok sa kanhing Pangulo og sa uban pa nga giingong mamahimong akusado mga higala didto sa kining criminal court. Now, ang gitan-aw niining nag-sponsor mga kaigsunan sa ICC wailain, nanggawas ang mga pangalan nila Trillanes, De Lima, Romualdez og mismo ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Mabitawag na raise ang issue. Asa dapita gibutang ang sincerity sa giingong reconciliation mga kaigsuonan ni Bongbong Marcos ngadto sa mga Duterte. Ginagamit lang nga triggering device mga bay. Kining gitawag natog istorya sa reconciliation aron nga mugpa, no? Ang kainit sa mga tao mga higala batok sa gobyerno karong panahuna tungod sa pagpangwaldas sa ato ang sabi. Na may resulta ngadto mga higala sa kapit-o sa katawhang Pilipino sa ato ang ekonomiya. Daghag pakulo ang administrasyon karon. Naay pakulo nga reconciliation, naay pakulo nga courtesy resignation, ug unsa pang pakulo
human na nga pildi mga higala ang ilang mga manok niadtong milabay nga pinilian. Tungod kay kung wa sila'y himuong pakulo, magsigig hisgot ang mga tao ug makakonclude nga wala na gyud ay ning administrasyonan. Tungod kay ang mga tao, nagsulti naman gyud nga mga botante, no? Pinaagis boto mga higala nga wa na gyud sila udhi aning ato ang kasamtangang panggobyerno. Wala pa gani labot mga higala ang istorya sa tikas. Diba? Kaya kung si Attorney Respicio pa'y pangutanon, dako kaayong tikas ang nahitabo ni adtong milabay nga eleksyon. No? Naa siya mga higalay, gitawag nato kining mga technical, no? Nga mga eksplanasyon, mga kaigsuunan, paunsa, nahitabo ang kining tikas. Kita, dili kay ta makakuan mga higala, maka-explain ani. Pero si Attorney Respicio, as an IT expert, at the same time, lawyer mga higala, naa siya ay mga pagpasabot, giun sa pagtikas ang piniliay gamit ang COMELEC. Kay allegedly, ang COMELEC na bribe mga higala kuno sa present administration. Meaning, nabayran. Nabayran ang present administration. Now, di mga higalay kining pamahayag, no? Ngadto sa mga ordinaryong tao, di kayo ta katuhog, no? Pero sa mga naedukar mga higala, labot aning information technology kon IT, dali ra kay nila masabtan kung unsa ning giyaw-yaw ni Attorney Respicio. Be atong paminaon ra god ninyo papunta sa mga transparency servers. Di pwede na natin dayain sa COMELEC. Grabe kalokohan talaga ang ginawa ninyo. Sabi ng batas, dapat bawat automated counting machine, diretso dapat ang pasa niya ng data papunta sa COMELEC servers at sa mga transparency servers. Pero anong ginawa ninyo? Yung mga papunta sa transparency servers, pinadaan nyo muna doon sa data center 3. Kaya nga pinapadiretso ng sabay sa COMELEC servers at sa transparency servers para kapag mandaraya ang COMELEC, mahuhuli ka agad ng transparency server. Pero since pinipigilan nyo na yung mga napupunta sa transparency server, syempre, pwede nyo nang dayain yung data na pumupunta sa inyo at nilalabas ninyo sa inyong mga sariling server, at pwede nyo na rin i-manipulate through data center 3 yung mga ipapadala ninyo papunta sa mga transparency servers. Di pwede na natin dayain sa gitna. Kaya pala ang tagal-tagal matransmit yung mga papunta sa mga transparency server. At saka ang tagal din matransmit yung mga papunta sa inyong mga sariling server. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang ginagawa ninyo sa gitna. Nakita ko meron nga sa aming bayan, nag-manual upload kami. Nakita ko yung laki ng file na ina-upload doon sa mga servers. Napakaliit lang pala. Around 70 kilobytes yung file. Yung average speed ng internet natin dito sa Pilipinas, 35 megabytes per second. Ibig sabihin, dapat split second lang yung transmission ng ganyang mga data. Pero anong nangyayari? Ang tagal-tagal mag-process papunta sa mga transparency server, inaabot ng madaling araw, at ganun din ang tagal-tagal mapunta doon sa inyong mga makina. Hindi po yun problema sa signal, hindi po yun problema sa mga server, na mga computer, na mga server na sobrang bagal. Hindi. Yung mga ganyang proseso, meron talaga kayong ginagawa kalokohan doon sa gitna. At hindi rin yan ginagawa ng computer, kasi kapag ang computer ang gumagawa automatically, madali rin yan gagawin. Hindi aabot ng ilang oras. Kaya talaga malaki ang suspetsya ko na meron kayong ginagawang kalokohan sa gitna. Ayan, malaking kalokohan sa gitna. Mauna mga higala ang kining istorya ni Attorney Respicio. Kaya kanang sa akong pagkasabot, kanang transparency server, mauna mga higalay magsilbi nga monitoring system sa inihapay mga higala. Unya, sa iyang pagpasabot, gaan ramang kaayo na nga load, subot pasabot, dali rama labay. Nganong maabtan man og perting dugaya. Ang duda, gi-manipulate. Kaya na ata mga higalay panultion. If there is delay, there is malice.
pag ginalangay-langay mga higala ang usa ka butang nga pwede raman ta himuon ni siya og sayon pero ginatuyo og langay-langay nganong ginatuyo tungod kay way rason aron nga malangay mga bay tungod kay matod pa niya gaan ra kaayo ang kilobytes ana kung imo nang i-upload sa internet pertira ng dalia ilabay in a split of seconds ma-receive na dito sa ilahang tagsa-tagsa ka mga server. Pero tungod sa kadugay mga higala, delay, naa mga kaigsuunay malis. Malis is presume. Ha? Malis is presume pag naay delay mga higala. Mabitaw na kita, mga bana og dugay ta makauli sa tumbalay gikan sa trabaho, sitahon dayon ta ni misis. Because malis is presume. Nganong naglangay-langay ka. Nihapit pa ka sa imong uyab sigurong manindahay ukay-ukay, no? Malis is presume. So, mao na ang gusto ipasabot ni Attorney Respicio. Nganong ingon ana kadugay. Karon, na ay mga point of comparison. Ang local absentee voting mga higala. Ha? Nanggawas man yun dito tanah halos mga sundalo, mga kandidato sa PDP yun, ang ilahang gibuto. Ha? Ang mga sundalo. So di man nato masulti nga absolute mao mahimong trend sa butuhan sa kini nga eleksyon, pero masulti na nato nga kadtong bisang kadtong mga pamilya sa mga sundalo o pulis nga nagbutar sa absentee voting, mao po to ang ilahang buto. No, dili lang kay tiwala sa mga sundalo o pulis ang issue dinhi or nakita dinhi mga higala. Pero ang takod sa ilahang buto, ang propensity, ang probability mga higala sa buto nga makuha sa PDP almost the same anang local absentee voting. So, karon ni angkon ang COMELEC nga about 17 million votes ang ila kuno mga higalang gipadaplin kay ni sobra kuno sa 12 ang gipili sa mga senador. Sobra kuno sa 12 mo nang wa na nila gi-count mga kaigsunan. Mao na roy subject sa protest, including ang kadtong mga party list. Ha? Ang mga party list na apoy tikas mga kaigsunan. Now, kaning giingon ni Attorney Respicio, nganong it takes time, nganong dili na makita sa transparency server ang dagan sa counting, nganong perting dugaya. Eh, siyempre, og naa kay manipulahon, malangay ka mangyod. Di ba? Og muhapit pa ka sa imong didang, malangay ka mangyod kung ikumpara nimo mo dalitso kag pauli ngadto sa imong asawa. So, malice is presume. Now, if malice is presume, kinsay magpamatuod ani mga higala? Of course, ang COMELEC. Ang COMELEC mo explain, no? Nganong naingon ani ni. Naingon man poron ang COMELEC, he who accused must prove his accusation. Pero ang una, ikaw yun, mo explain nga naamantay reglamento o mo sa to ang balaod nga in a span of seconds. Mugawas na ng resulta. Nganong maabtan pa magkadlawon kung wala mo di maniobra anang server, anang resulta sa counting. Mauna din ha mga bahay. So, therefore, it is worth, no, nga ingno na to mga higalag kana bang questionon, ang resulta mga kaigsuunan sa baguhay lamang piniliay.
Daghang kong mingon okay na lang because 5 ang nakadaog sa mga senador sa PDP. Pero ang uban mingon not enough. Pero ang uban po mingon po good enough. Amot lang. Ato ni Manigala unyang balikan. Dili sa toal panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Human lamang pipila ka mga pahinumdum. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center at narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, May 26, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita pa rin natin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang ating globo sa Northern and Southern Hemisphere. At ito yung magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Palawan, Western Visayas, gayon din sa Negros Island Region at sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Asahan po yung posibilidad ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon, makikita ho natin walang masyadong kaulapan sa epekto pa rin ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Asahan pa rin natin sa araw na ito, mainit na panahon pa rin maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, habang malaki din yung tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible nga kasi sa mga susunod na araw, susunod na linggo ay muling iiral na itong hanging habagat or southwest monsoon. Kaya aasahan na ng mga kababayan natin sa mga susunod na araw at susunod na linggo, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Malit yung tsansa magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin mainit na panahon ang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon sa epekto pa rin ng easterlies. Pero posible yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya may dala pa rin tayong mga pananggalang sa ulan. At maglalabas po ng mga thunderstorm advisories at rainfall information ang Pag-asa, particular na ating mga Regional Services Division kapag may mga namamataan tayong mga kaulapan na maaaring magdala ng mga pag-ulan na normally tumatagal po na 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Lawag nasa 27 to 34 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, Metro Manila 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 27 up to 37 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman 24 to 33 degrees Celsius, Metro Manila po 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, kung saan nga nakakaapekto yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone, malaki pa rin tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Palawan, lalong-lalo na ito sa may northern part ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa nasa 25 to 30 degrees Celsius. Ang bahagi naman ng Western Visayas at Negros Island Region ay makararanas din ng maulap na kalakitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dulot ng ITCZ. Ang nalabing bahagi naman ng Kabisayaan ay maaaring makaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Sa dako naman ng Mindanao, sa partikular na sa Zamboanga Peninsula at maging sa ilang bahagi ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na dulot din ng ITCZ, habang ang nalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pag-ulan na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 34 degrees Celsius. Dito naman po tayo sa ating heat index. Makikita natin malaking bahagi sa araw na ito, partikular na sa Luzon, ay makararanas na up to danger category. Ito po yung nasa 42 to 51 degrees Celsius. Kagaya sa Metro Manila, maaaring umabot na hanggang 42 degrees Celsius yung damang init. Samantalang sa Dagupan City naman sa Pangasinan, inaasahan natin ngayong araw posibleng magkaroon ng pinakamataas na heat index. Kaya po sa mga kababayan natin, unggaling pa rin uminom ng tubig at iwasang lumabas bandang tanghali kung saan nararanasan nga yung pinakamatitindi nating mga damang init or heat index. At para sa mas kompleto pa po at komprehensibo pang update tungkol sa ating heat index, maaari tayong pumunta sa ating website, pag-asa.doc.gov.ph. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa.
Ligtas sa pumalawat ang mga sakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Bagamat nagpapaalala po ang pag-asa dahil nga kapag may mga thunderstorm, posibleng lumakas yung alon ng karagatan, kaiba yung pag-iingat po lalong-lalo na yung malilit na mga bangka. Ang araw natin, sisikat mamayang 5:26 na umaga at lulubog, ganap na 6:20 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph kung saan nga magbibigay tayo ng update. Lalong-lalo na po dahil nga papalapit tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya ugaliin pong mag-follow at mag-subscribe sa ating iba't ibang mga social media platforms. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat at blessed week po sa inyo. Alright, balik na may kala. Dili sa ito panagkuyog sa programang issue sa masa. I-check niyo orasan 15 minutos na kalabay. Human ang alas 7 sa buntag. By the way, magdula karon no, sa NBA mga higala ang New York Knicks ug Indiana Pacers sa ilahang Game 3. 0-2 ang karta mga higala pabol sa Indiana. Wag about ang New York. Samtang kagahapon giparot mga bay nakabalos no ang kining Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals nga may resulta ngadto sa 2-1 nga karta sa pagkakaron. Ang Oklahoma City Thunder mga higala gibiyaan og 42 puntos human ang fourth quarter action. So nakita na to nga wala kaabot og tag 20 minutes ang dula sila ha mga starter subot pasabot mura og ang game 3 mga higala sa Eastern Conference o Western Conference girigalo lang nila ngadto sa Minnesota Timberwolves. Kay ang ilahang mga key player mga bay sa Oklahoma wala subot pasabot kadto nga dula mura game lang to kay gina set up sa Oklahoma nga ang ilahang fourth win kinahanglan dinha gyud sa ilahang home court sa Oklahoma. Kay pangit siguro kung magkampiyon sila dito sa home court sa kining kalaban because they wanted to promote their small city mga higala ang Oklahoma. Una nga gusto nila padag-on ang kining Timberwolves para moabot og game 5 ata no. Onya asa ba no kutob ning ilang game nga gina-project para ang ilahang kampyonato mga higala adto gyud sa ilahang home court kay matud palagi sa mga player wala gyud ay substitute kung mo champion ka dinha sa imuhang home court kay lain kaayo mo champion ka dinha sa home court sa imuhang kontra na ay mga kuan no kining adverse nga mga reaction sa kining crowd no naa ka tubangan anang imuhang mga fans nga kontra nimo mao nga ilang gipaningkamutan nga mo champion sila sa Western Conference Finals didto gyud sa ilahang syudad. So atong tanawon ang dagan ani na pod sa game 4 no. So sa Eastern Conference nigawas karon nga nahimong dark horse no ang Indiana Pacers. Walay nag-expect nga ingon ana ka kumpleto ang team sa kini nga Indiana mga higala. Ingon ana sila kalig-on sa depensa, ingon ana sila kamaayo sa kini nga opensa. So na surprise ang tanan nga subay sa kining gitawag na tog kampyonato karon sa kining komperensya. And then naay gingon nga ang Indiana kuno nabanhaw na pod ang ilaha mga higalang kining dungog nga gi pasikat kaniadto no ilahang team nila kinsabay sikat sa Indiana kaniadto si Reggie Miller
kisa pa ba yung mga star player kaniya to sa Indiana nga si Reggie Miller actually mo ang pinakasikat mga higala sa kini nga Indiana karon naana po si Halliburton ang classmate mga kaigsuonan ni Tyler Hero sa Miami Heat no nag-shine gud ni sila mga kaigsuonan samtang sa laing bahin trivia tungod kay si Oklahoma star Alexander Gojos baga kaigsuonan Walker sabay si pangalan Alexander SJE Shai Alexander Gojos Shai Alexander Gojos ang apelyido nga tagurha na kabuk MVP siya karon no sa NBA siya di ay ang first time nga nahimong MVP sa NBA nga product sa Kentucky mga kaigsuonan. No, product sa Kentucky. Siya pa ang nahimo nga MVP. Michael Jordan, North Carolina man to. Ang uban kaysa ba to si Iverson, lahi po siya nga eskwelahan. Ang Kentucky sikat ba yan? Hindi daghang kay na-produce nga mga NBA player, no? Mga sikat, mga role player, mga star player sa NBA. Pero kani si SGA, mao pa mga higala first time nga nimong MVP gikan sa Kentucky. Alright, total balik tayo. Malaman pipila ka mga pahinumdum. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Aga, sa tanang nato nga mga ka-ISM, ka-issue sa masa. Good morning. Again, kang ala na kwarto. Na ay tiluring dadapitas may lubugan. Kusog kayo ang atoa din ha, mga igalang istasyon. Si Ma'am Rosalyn Lagundi. Good morning po din na, Ma'am. Alright, 22 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Now, dirita, balik sa mga issue, mga igala. Kaning istorya, no? Unya, kaning may tungod aning kumilik, nga tikas mga kaigsuunan. Daghang mga ningon nga, sige lang, okay lang, at least nakalutsar ang pipila ka mga kandidato sa PDP. Pero, sila kumbinsido mga kaigsuunan nga natikas. Tungod kay, naay mga ebidensya, naay mga nakita, no? Nga masulti yun, nga naay tikas mga kaigsuunan sa milabay nga piniliay. Pero, ang mga Pilipino manggod, nakalutsar man ang 5 sa PDP siya, okay na lang, no? Maalag na nikas, pero kadtong mga makalutsar mga igala, mangusog ito, para ni Pastor Apollo Kibuloy. Nga naigo gud sa tikas mga bay, makalutsar, mukuan gud to, no? Mukaringga gud to. Mo file gud to mga bay og protesta. But so much on that, anang istorya sa COMELEC, no? Ihatag ta na lang na ngadto sa mga legal team, aron nga maoy mo file og petition, no? Ngadto mahigala sa Senate Electoral Tribunal aron questionon ng mga gipanghimo sa COMELEC allegedly tungod sa binayranay kuno mga higala.
ugaw ang ato ang eleksyon. Good morning, Ma'am Maricel Plaza, humawan din na. Alright, dirita aning reconciliation. Asa ba dapitan nimo pangitaon ang reconciliation? Makig-reconcile lang ta. Sa ako nang na-mention, kung adunay disagreement sa ato ang mga idea, aron ta magkasinabot o atong makabot ang mga plano nga ikahatag ng mga kaayuhan ngadto sa katawhang Pilipinas. Pero kung ikaw saypan, ikaw nakasala, ikaw na ay atraso, dili lagi reconciliation ang tawag ana. Dapat o ang imong himuon, dapat repentance. Pag hinulsol mo imuhang himuon. Ang paghinulsol mga higala, that is an act of admitting your fault or admitting your sin. Di ba? Repent ka. Maghinulsol ka. Love, nakasala yung ko ni mo, kay una ko ni uli, kagahapon, hapit pa ko sa didang. Kaya kung didang nanganak, gatas daw, basig mabulabog, tani. Diba? Muhapit ka si muhang didang. Ronel Abellana, good morning din na si Joey Moderno Juarez, maayong aga. So, dapat, dili mga higala reconciliation ang himuon ni Mr. President. Repentance, di ba? Ma'am Susan Gadiani de Dapitas Lumina. Pero reconciliation. Now, sige. Maghisgot ta mga bahay aning reconciliation nga tawag karon o gisabot nga a sort of political strategy for political survival. Pwede. Why? Tungod kay gihimo mga higala ang timing sa giingon nga reconciliation human nga parot ang mga panuhak sa pinilian. Diha makita nato mga higala nga mura ba sa bungiro ba? Hambog kayo sa dihang wa pa mga higala mabitawi ang manok sulod sa royda. Ako yaw kayo mo kahig-kahig, kuyaw kayo mo palakaw-lakaw sa royda. Pero sa dihang gibuno ang iyang manok, gibunalan nagkausa ni dagan pag yun, ingon na yun siya nga ang akong manok ba? Nga gibitawan diri, di man to ako. Di man to ako. Samo man tong silingan. Pero sa dihang wa pabitaw, ako yaw kay akong manok. Ako yun yung gibreeding ni, kang kuan ni. Kang kinsa ng mga Punsyo Pilato ng ilado mga breeder. Pero sa diyang gibitawan na, nabunalag ka isa ni dagan, ingon siya, dili man to ako. Murag katong kapitan mga higala district kaniya itong sumungiro. So, political survival ang tawag ani. Oy, si boss Api, good morning din ha. Si Brad, Attorney Rani Campaner. Belated happy anniversary ninyo ni sis din ha, Brad Rani. Alright. Kani mga higala, tataw magyod ni nga, siguro sa interpretasyon nila, political survival. Pero sa ako alang ani, na ay mga naglimin mga higala nga motibo aning trabaho ani. It could be nga panglinlang, pwede po sabto na to, political survival. Pero kung ako ang inyuhang pangutanon, unsa man ang giingon nila nga reconciliation, John. Ako, sa personal na ako, mga higala nga katahap, kanang giingon nila nga reconciliation ngadto sa mga Duterte. Ang purpose na way lain, aron ipahulpa mga higala, pahinayon ang momentum sa mga Duterte. Moro yun na. Kaya after sa election game, timing kayo. Nga, grabe ang hype sa kini mga higalang gitawag na to o emosyon sa mga tao. Nga, makita gini mo nga pro Duterte gud kaayo ang mabagang hutong sa katilingban. So, paunsa nimo na siya patyon? Maghimo kag isyo nga dapat musapaw ana aron makalimtan na nga panghitabo. Kaya maingon naman mga tao,
sulti na yung mga tao nga, Duterte gud sila, wag sila ganahi aning administrasyon. So kung mauna ang sitwasyon, maghimo og isyu karon ang administrasyon aron tabuna na mga higala. Di ba? Mamatay ang usa ka isyu pinaagi sa pagtabon og laing isyu. But see to it nga ang imong itabon nga laing isyu mas superior siya sa previous nga issue nga maoy ginalamutak sa mga tao sa kasamtangan. Ana ang strategy niya. Tanawa. Nganong masulti na to? Kaniha, di pa submit og courtesy resignation mga kaigsuunan ang iyahang mga sakop. After saying nga makig-reconcile, di pa submit og courtesy resignation. Ang mga panuhak pod, submit pod. Then later on, kadtong iyahang mga gusto, balibaran. Kay pareha daw sa, gihimo daw ni Digong kaniya to bang 2016. Lahi man na, dako man nagdiferensya. Katong giparesign ni Digong atong una, mga officers that belongs to the previous administration para matagaag dalan ang iyahang mga plano under sa iyahang administration. Pero kanila man mga appointed naman po ni sa presidente nga iyahang gipangayo ag courtesy resignation para lingaw-lingawon ang mga Pilipino nga uy, kuyaw na, nagbait na ang presidente. Nagbait na ang administrasyon kay gipa-resign ang mga buayas Malacanang dagko. Ana mga higala ang istorya. Pero tanawan ninyo, unsa ka buaya mga higala ng diskartihan na. Iyahang gipang-retain ang iyahang mga economic manager. Narikto, pangandaman. Mga economic manager niya, wala niya gipangdawat ang courtesy resignation. Now, ikaw karon pangutan-on ta kana. Unsay implikasyon ana? You ask all your cabinet secretaries, including anang imuhang mga economic manager to submit courtesy resignation kay ang tao kuno ni istorya na ang mga tao kuno wa na makagustos dagan pero ang hinungdan ay napildi ra day way kalainan ni mga higala sa bana nga napildi sa sabungan pag uli magpasuko-suko dayon haron di pangutan-on sa iyahang asawag asa na ang kwarta. Magpasuko-suko dayon panuhak. Haron di pangutan-on siyang asawa bang asa naman ang kwarta. Napildi na di ay sa sabong. Derby rabas DMG. Hapit na ang big event sa DMG katong 25K. Di ba? Ayaw ana, pagtigom para di mahibaw-on sa mong asawa. Tigom kag hinahinay, tigom hinahinay kay manabong mangyog ka para di mabulabog. Pero kani mga higala. Nganong giretain ni Pangulong Marcos ang iyahang mga economic manager. Unsa na nahimo aning iyahang mga economic manager? Naaba mga higalay economic boom nga naitabo sa Pilipinas that can be attributed to his economic manager nga maingon siya nga ayaw mag-resign kay kuyo kayo kag performance ni asinso pag-ayo ang atuang nasod. Grabe ang pag-boom sa ekonomiya. Pareha sa istorya ni Manny Pacquiao nga meron bang korap na Marcos na umasinso ang ating ekonomiya. Napildi hinuos Manny Pacquiao. Di ba? So, dinha pala nga premise mga kaigsuunan. Makita na nato nga naay dakong problema sa imuhang mga sakop. Tulo ka na katuig naglingkod din ha. Kung kanang tulo katuig nga naglingkod, nagtrabaho ka, wala ka nagpakubal sa mong lubot din ha. Wala ka ng saking lang din ha. Dako na kaayo ng tulo ka tuig. Naanay makita ang mga tao. Kaingon ng mga tao, okay di ay ni. Remember, giset na mga higala ni kanhi Pangulong Digong
ang ekonomiya nato. And during the campaign, ningon ka, ipagpatuloy natin kung ano yung nasimulan. Kaya binoto ka ng taong bayan. Kasi kampante ang taong bayan, ang mga Pilipino, nga ipagpatuloy mo kung ano yung nasimulan ni Tatay Digong dahil yun ang nakita at nagustuhan ng mga tao na dapat ipagpatuloy. Nanalo. Ang problema, mga higala, ng recruit o mga bagong economic manager. Di-appeal pa, mga higala, si Ralph Ricto, diha sa kining finance department nga utro po. Mina pangandaman, nung kinsa pa ng uban din ha, mga higala, ipasubmit o courtesy resignation kahuman wa man dawata. Unsay ma-expect nga kabag-uhan sa mga tao pag-abot sa ato ang ekonomiya? Nga kining mga dagwayan ni mga kaisunan, sukad ni lingkod ang Pangulo, mao naman ni ang iyahang mga economic manager. Can we expect change or changes sa ato ang ekonomiya? Nga sukad pagsugod niya, mao naman ni ang iyahang mga economic manager nga way nahimo mga kaigsuunan para sa mga Pilipino. Be? Sige daw, huna-hunaan na ninyo. Makalaong ba ta og kabaguhan sa ato ang ekonomiya nga kaning mga tawhanan ni maura mangyapon ni mga tambaluslos mangyapon ni. Good morning din na sa mga taga Bohol. Nagbakasyon dia si Bay Felix Aurelio. Di ba? Mga taga Bohol. Sa inyo ang tanaw, naakahay may tabo nga kabaguhan? Moingon naman po ni karong iya mga economic manager nga iyang ipangbalik. Gilamian si Mr. President sa tuwa kay wa man gyud niya dawata nga to ang courtesy resignation. Kuan yun siguro kayo ta kanang Atchop Boulevard yun siguro kayo ta kang Mr. President. So, mintin tani. Atong performance mintinon tani. Mintinon ang performance. Nahimo tang tambaluslos gihapon ani mga higalang trabaho. Siguro na ay diferensya mga higala, na ay twist gamay sa mind sa mga Pilipino kung gihurot niya pang-ilisa ng iyahang mga economic manager. Pero mo kaya nang nagsuspitsa ta, asking courtesy resignation mga bay, hinumdumi, ang administrasyon nga mawad-ag kabinete mang-resign maybe because of incompetency sa kining presidente, di na sila ganahan, loss of trust and confidence, ang mga kabinete halimbawa nang resign. Unsay may tabo ana? Wala na tay kuan kining gobyerno kung baga. Di naman nimo mapadagan ang gobyerno kay wa naman kay gabinete. Loss of trust and confidence. Remember, loss of trust and confidence, ground na mga higala sa impeachment. That's why I surmise, nga basik si Presidente, humanaparot ang alyansa sa midterm elections mga kaigsuunan. Nakadungog siyag mga istorya nga daghan siyag kabinete nga mag-ambak pari. Maong iyang gidali-dali o pangayo ang courtesy resignation aron ma-maintain niya ang stability sa iyahang administrasyon. Diskarte. Tama po siya mga abogado nga haod kayo. Labi na ng parihan akong apelido mga higala nga wa po'y klaro. Kanang iyang executive secretary nga Supreme Court Chief Justice mga bay, ambot asa gibutan niya pagka-honorable pila ka tuig. Sugot lag. Di na lang ta mag-isgot. Pero mo ni siya. Ang akong duda,
si Pangulong Bongbong Marcos nakadungog na nag-istorya nga mag-ambak pari ang iyang mga gabinete, muna ang gidali-dali niya og pasubmit mga higala og courtesy resignation. Kay basig na ay may tabong mass resignation sa iyang kabinete, that could be a very good ground or additional ground sa iyang impending karon nga impeachment complaint. Ha? Why? Because that is an evidence mga higala of loss of trust and confidence. Yung mga kabineteng mag-resign na, wala na sila mga higalay, tiwala sa Pangulo. Mauna din ha. Nga iyahang giunhan, submit mo og courtesy resignation para magbutang na yun siya og bago, dili magkasabay-sabay og resign ang iyahang mga kabinete, dili siya maigo sa impeachment. Alright, patawad, balik na human lamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa... Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. By the way, ako lang i-greet no, si Marco Santiago. Ayan, good morning din ha. Mga taga-barangay 76-A, diyan sa may SIR. Nahimong malampuson ang Zumba. Kagahapon din ha. Kuyog ang surf o ang kini mga higalag love radio, no? Lingaw kayo, ha? Daghan jud ang mag-apil-apil og kanang Zumba, mag-apil-apil og Zumba mga higala. Pero epektibo ba gyud ning Zumba amot ni si Ronel Abiliana, naga-Zumba ba ni? Nay uban mga higala mag-Zumba din na. Para lang makasuot og kanang puok kayo. Itaw na akong gipangutana, kamo sige mo sige mo kanang apil-apil anang Zumba. Nganong mag-make up man mo nga mag-Zumba man mo, maanod man gyapon ang inyong pintura sa inyong naw, nganong mag-make up man gyud? Ha? Siya nga para daw mugwapa daw. Para makauyab daw sila mga higala og kanang batan-on nga dance instructor kay kasagaran ning apil-apil ning Zumba. Mga kuan naman kanang mga idaran na ba? Ha? Nya og kwarta-kwartahan ka, nya idaran na ka, uyabon man ka nang dance instructor din ha. Ha? Mo na may tabo. Napo ko'y amiga.
Sigig sumba mga higala, wa man mo payat. Wa man mo kuyos ang bilbil, ang bagtak hinoon, ni burot o gayo. Maana ng bagtak. Na nagko mga higala pag-ayo ang ugat. Ang bilbil, natirno na gyud siya ang bilbil. O saon pagkuyo sa bilbil nga inig humagsumba mga higala, muadto man dito atong only rice. Dito man sa only rice, magmanukan inog humagsumba, di. Ang bilbil, di gyud mo kuyos. Di gyud mo kuyos ang bilbil mga higala. Now, napo ko'y amigo ba? Ang bana ra ba sa bungiro? Perting paningkamot sa bana mga higala kay batanon pang asawa niya, yung asawa ron. Nagsigig sumba-sumba. Ning kamot gyud tumarog Handos Power Coffee. Hadlok biyaan siyang asawang sigsumba. Delikado na ka na sumba-sumba na pila na kapamilya na bungkag anang sumba mga higala. Kay ang uban, muanha ng sumba, kay mangita di ay mga higala o sparring di ay. Agaray. Ang bana, blind kayo. Hinay-hinay ng bana. Wa magkatumar og Handos Power Coffee. Agaray. Patay mo din na. No? Tinga naman ka nga daghan naman kay alibay. Atong una, once a week na magsumba. Karon halos everyday naman magsumba. Kay to, ana di ay sa dance instructor. Dito na rin, giuyab na rin sa dance instructor. Muna dili maayo diya. No? Sumba ma, exercise mo na. May ganyo man yung ka mo. Labyog-labyog sa imuhang, lubot og dughan din na. Kiay-kiay. Kaya na may tugtog niya, daghan kayo mo, muragon mo gadisko. Pero ang problema di sweetheart lagi, kanang mauyab ka ng mga dance instructor din na, labinag ka ng kwartahan ka nga tiguang nga babae, patay ka niya. Uyab bunyo ka ng dance instructor ba? Daghan na yung kayo, kwan. Daghan na yung kayo, istorya. Ang ingon ko, kamo din na ay mga asawa ninyo, mga magsumba-sumba, ayaw yung nagtugte. Kung dili mo kuyog yun. Kuyog yun mo. Para sure ball yun nga dili na mailaw sa dance instructor ng inyong asawa din na. Sumba-sumba. Kahuman, tagabiin na manguli. Garay. Dinha na magsugod, may galang problema. So, kanang sumba-sumba. Careful mo na. Although maayo na, pero mauna mga higalay maghatag og bintana sa temptasyon. Magsuot pag yun og puok kayo, bisag klaro na kayong mga kunot, mga higalas kigol, kunot na kayong dughan, paa kunot na kayo. Kaunon man na sa dance instructor gyapon basta na kwarta. Di ba Nil? Ronelo? Tag-iyas buhok barbershop din na sa Times Beach. Maora ni buhok barbershop nga wa nay buhok butangin na og WA nya nay wa nay buhok dili kay buhok barbershop, wa nay buhok barbershop. Wa nay buhok barbershop. Nganong wa nay buhok barbershop ni? Wa na may buhok ang kining barbero dire. Wa nay buhok barbershop. Bitaw. Karon taw-taw may gala. Isgutan taning balik ning courtesy resignation o mga economic tawag na tong manager ni PBBM. Asa ta paingon apatay tulo ka tuig. 2028. Wa nay kwarta mga gala, wa nay liso ang mga Pilipino. Sus Ginoo ko. Unsaon na lang nato ni. Di ba? Asa pa tama ko? Ato ang reserve ga bula, wala na. Ang kwarta mga gala, PhilHealth, Marlica Fund, tanan. Hurot. No? Paitagid. Luoy kay mga Pilipino may gala. Kung paabuton pa na natong 2028. O sa'y dapat mo yun. Nga, mao man nag-iset sa ato ang balaod. 2028 ang presidential elections. Muna giingon nga dili lang si Marcos karon ang nangita o naghimog political survival. Kita ato ani personal survival yun. Wa naman. Asa man tapay nga, may trabaho, may negosyo. Di ba?
ultimo ron sa mga sabungan mga higala, matigpasabong ka ron, wa na kay puntos. Oh, wa na man, ala, may construction, ang mga engineer, nga wala number 1 nga puntos mga higala, why construction? Di ba? Oh. Ang kana na lang mga adik niya, malambong anang sabungan, delikado pa yun mo kay, iparandom drug test mo din na, patay yun mo. Oh? Iparandom drug test mo din na. Inig, naik mga big time derby, nairandom drug testing. Why manggawas, ha? Na, patay gud mo. Kay matod para ba sa report na naghan gud rong adik mga higala. Alright! Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Panay na magala din sa ito Barangkuyog sa 90.7 Love Radio. Matod pa ni Ma'am Rosalyn Lagundi, dapat babae daw ang kuhaon nga instructor. Di man po ganahan ang mga tiguang anak nga mga Zumba goers, no? Mga Zumba enthusiast anang babae. O ilahang ikumpara mga higala kung babae ang instructor ngadto sa lalaki nga instructor, mas lami man gyud daw kaayo kiyod-kiyod sayaw mga kaigsuonan pag lalaki ang instructor. Gawas gyud daw ang ilahang singot. Babae daw ang instructor, di kaayo sila ganahan mo kiay-kiay mo kiyod-kiyod mga higala inig tugtog. Sindot gyud ng lalaki ang instructor daw na. Kamu mga bana, kanang inyohang mga asawa nga nagsigig sumba-sumba, subaybayig yun na ninyo. Oh. Ayaw yun nagpasagdi. Pareha sa inyong mga anak, subaybayan po na ninyo na inyong asawa nga nagsigig sumba-sumba, kay delikado na. Oh. Labi nagbatanon yung asawa niya, kamu bana, idad-idara na, hinay na. Mo katilaw ka ng Handos Power Coffee, aga na eh. Patay ko mo. Bitaw. Alright, doon ay 51 minutos na nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Now, daghan ng utana. Ikaw nag-appoint, ikaw pod ang magtanggal sa ilaha. Hindi guys, aning gitawag na to courtesy resignation. Sa tuwa pa, sa pag-appoint nimo anak sa ilaha, dili di ka sigurado. Nga kanang tao nga imong ibutang din ha sa usa ka critical nga pwesto, critical because that is public service. Dili day ka sigurado kay imo naman silang gipasubmit og courtesy resignation. Muna usa din ha sa mga implikasyon mga higala. Kay kaning uban labi na sa iyahang mga economic manager, wa man dawata. Yang executive secretary, wala man dawata. So, unsay na bag-o anang courtesy resignation? Wala. Wala man dahi gapoy na bago. Ngano magsige man taga promote anang courtesy resignation aron ipaabot kuno ngadto sa mga Pilipino nga gusto og kabag-uhan sa dagan sa atong gobyerno ang present administration. Karon pa mo. Ang mga Pilipino gusto, dugay na, nga gusto bag-uhon ng gobernuhan ni tungod kay tulo na katuig mga higala. By point of comparison, sa previous administration, daw pertig yung layua sa present administration. Ikumpara mo sa first 3 years ni Digong. Aning first 3 years ni Bongbong Marcos mga higala, wala gid. Pertig yung layua. Usa pa lang kabulan si Tatay Digong paglingkod. Unsay iya hadayong una gi-address. Ang wala masulbad-sulbad ni Pinoy nga tanimbala. Yun sa ni Tatay Digong. Kamo din ang mga taga-airport, mga airport officials. Pag naapagani ng tanimbala din ha, ipakaon ko ng bala sa inyo ha din ha. Ayaw binuangi ang mga Pilipino.
undang man lagi sa tuwa pa ang mga opisyal din na sa airport maoray naghimo sa iyon. Panahon ni Pinoy daghang kay pasangil nga tinuod yun daw nga naagri bala nga dalaan. Pero panahon ni Tatay Digong nganong naundang ang tanimbala? Ha? Sa tanimbala manggod mga igala naa magutoy pangwarta. Butangan kag bala, dalon ka dito silang opisina, imbestigahon ka kunuhay, aron dili madili mong flight, mo bayad na lang ka sila, mo to'y dako kay sindikato atong tanimbala. Pero panahon ni Tatay Digong, dali ra kay gisulbad. Sige, kamo mga airport officials, pag naapagani ko'y may bawaan ana dinhang, naakunuhay mo dinhay na, dakpan nga tanimbala day na, bantay lang mo, ipakaon ko na sa inyuhan ng bala din na. So naundang mga higala. Sa laktod, trabaho rato din ha sa mga airport official at tanimbala. Trabaho rato sa airport officials. O sa pa iyahang gi-address. Traffic. Gikan ka sa Terminal 3 mo adto ka may galag Quezon City kaniadto. Mudagag tag duha ka oras. Ha? Paglingkaw ni Tatay Digong, nganong tag 35 minutos, maabot naman ka dito sa kining kuan, Quezon City. At most 45 minutes. Sulbad. Ha? Mga vendors din na nga, wa na mga higala magkadimao sa Maynila. Limpyo. Basura pila na ka-presidente ni Agi sa Manila Bay. Gatapok-tapok na mga plastics din na mga higala, uban pang mga basura. Nganong dalira kayo na address ni Tatay Digong? Ha? Because of political will. Duha man gud na mga higala. Para mahimo kang effective nga leader. Ang political will nga aspeto usa lang na. Pero dapat naadyo kay legit nga mga programa. Ang imong mga programa plus political will that could make you an effective leader. Pero kung wala kay lehitimo nga programa, konkreto nga programa, wala pa jud kay political will, Ginoo ko resulta nimo tambaloslos nga leader. Ha? Na kay mga konkreto nga mga programa, wa po kay political will, wa gyapon na. Na kay political will pero wa po kay konkretong programa. Siyag bali-balihon na nimo, wala gyud mga higalay kapaingnan ang imuhang administrasyon. Dapat na ay konkretong programa plus political will mauna nga dali mabatyagan sa mga Pilipino nga maayo o naakay agi. Maayo ang imuhang pagpanguna. Mauna din na ang issue. Now, atong i-relate sa present administration. Naabay konkreto nga programa mga higala ang present administration? Wala. Puro ra mga higala istorya. Inig-istorya pa yun, magkasablay-sablay na. Tanawa ni rong recent niya nga real mga higala. Ang DepEd daw, maghimo nag mga tulay, infrastructure. Dapat DPWH ang iambot ipasabot pero ang ginaistorya DepEd. Ha? Mr. President, sana yung flood control project natin, yung sinasabi mo na 5,500 flood control project during your State of the Nation address. Wala na kasi binangga ng barko. Binangga ng barko flood control project. So, karon ang mga Pilipino, mangita pa kag konkretong plano nga ultimo gani mag-istorya nga to ang presidente mga higala, dili naman gani nato masabtan. Unsay idea nga gusto niya, paabot ngadto sa mga tao. Di na nimo masabtan nga tong presidente, wala na gyud. No? Lahi siguro nang nasiyang utok, lahi ang mugawa sa baba. Wala na mag-synchronize mga kaigsunan. Now, political will. Naabay political will mga higala? Personal will siguro na. Kay matod pa ni Senator-elect Rodante Marcoleta, close to 200 billion pesos
ang giharbat gikan sa panudlanan sa ato ang nasod, gihatag anang AX, tupad, akap mga kaigsunan kuno. Pero ang nahatag sa mga Pilipino 10% lang. Anang roughly estimated 10% lang ang nahatag sa mga Pilipino may gala gikan gipaksi gikan sa 200 billion pesos. Ang 90% tuani paingon sa bulsa aning mga panuhak nga buaya mga higala. So, kinsay nakasapi? Naluwas ba ang mga Pilipinos kalisod nga nakadawat og akap, AX og tupad? Naluwas ba? Ha? Mas mulisod pa ta sa umaabot mga kaigsunan. Maunay projection sa mga ekonomista. Because no less than the National Treasury, mga kaigsuunan, nagkumpirma nga ang atong gasto para sa 2025 close to 500 billion. That is close to 500 billion mga kaigsuunan. Almost double sa 2024 nga naalang sa about 272 billion pesos. So gidobli nila sa 2025 nga budget. Pero matod sa National Treasury, sad. Why? Tungod kay ang atong ginagamit nga kwarta o ato ang income na natigom mga higala, short, dako kayog short. Ang pangutanag asa tag itapal ani nga wa naman tay ginaasahan nga mga negosyos, gobyerno puro naman na bangkarote, wala naman mga higalay koleksyon kay wa na po'y nagnegosyo. Ang ingon sa National Treasury, utang ang saligan ni Bongbong Marcos o ni Tambaloslos mga higala aron itapak anang galastuhon nga close to 500 billion mga kaibigan. Mangutang na puta. Pila na ba'y utang sa Pilipinas karon? 16.6 trilyon na. Pero wala tay nakitang agi mga kaigsuunan. Although, understandably, kaning ubang utang sa mga previous administration pa man eh. Pero sa administrasyon ni Bongbong Marcos, nako ang utang mga igala, nga way nakitang agi. Nahurot pagyod ang atuang sapis panudlanan. Pati ang atong bulawan mga igalang duha ka wingban, nahurot og baligya, wa na ta makabalog asa ni paingon ang kwarta. Di ba? So, napatay latasunon nga tulo ka tuig sa iyahang termino, asa taronan eh. Utang. Mo nang ingon bitaw ko. Kamo din ha, bila man ta ka buok na, tibuok Pilipinas, 118 million. Ang atong utang, pila? 16.6 trillion. So, i-divide. Pila ang utang sa matag Pilipino? Inyo na po gidungagan sa AX, akap o katungkuan. Tupad. Pila ang utang sa mga Pilipino? Sige dabi. Di naman masulod sa calculator guni John. I-reduce na to by digit. Pila ta? 118 million? I-divide na nimo. I-divide ang 16.6 trillion sa 118. Aron mo gawas mga higala, pila ang utang sa matag individual nga mga Pilipino. Siguro sa mga, pila ba? 50,000 kada Pilipino o 500,000? No, di ka basta na dia, more or less. Sabot pa sabot. Kanang inyong mga similya din hang gabitay-bitay pa karon, ayaw na lang naghimuag bata. Kay karon pa lang gani, nagbitay pa lang nang imuhang similya din ha,
naananay utang mga higala. Ug imuha ng himuog bata, makaapil pa nagbayad, aning utangan ni, nga wa siya makapahimulos. Ha? Butang na to. Natay utang, bata, hamtong, tiguang, way bagang, nay utang tag 50,000 kada usa. Kanang imuhang similya karon, kung gusto ka, ha? Imuha nagbata. Nanay utang po, 50,000 mga higala. 50,000 ba? 500,000. O, dili kay ko sigurado. Basta na ay utang na. O, basta na ay utang. Wa pa makakita sa kalibutan ang bata na anay utang mga higala. Ingon, ana, kadako ang utang. Nigawas na lang siya, natiguang na lang siya, wala siya'y nakitaan mga higala yung proyekto gihimo ang gobyerno. Ang iyahan na lang, nga ginaremind siya kanunay nga magbayad ta sa utang kay utang dapat bayaran. Maunay nakabaho din ha og never mind. Aning ato ang sistema sa gobyerno. Puro utang eh. Worst, tungod kay wa gyud mga higala tay ginasaligan. Atong una na patay ginasaligan. Na ay mga romats karon ang atuan na lang gisaligan ani kanina lang mga OFW. Nah, niingon ra ba to mga OFW nga di na sila mo remit kuno mga higala. Ilang undangon ang kining remittance. Oh. Di ba? Atong una na ay mga romats ta. Pwede nato i-export, makakuha ta og dollar, madungag sa ato ang panudanan. Nakabalo mo, kani manggong dollar, importante ni because ang atong peso mga higala is dollar base. The more nga daghang dollar ang Pilipinas, the more daghang dollar ang ato ang panudlanan, the more nga mugamay ang value sa dollar. Mutaas ang value sa peso. Kung mudako ang value sa peso, batok sa dollar, gamay na lang nga dollar ang ato ang gamiton mga higala kung mamalita ngadto sa gawas. So daghang tag mapalit. Kay dollar base man ta mga kaigsuunan. Ang gold, dili ta back up by gold. Pero ang gold, mga higala, mao man ay tan-aon kay reserve man na, mao man po na ililion nila. So man, nabag yun na ikabayad ni. Di man ta mo dawat anang kwartas Pilipinas nga peso. Atong tan-aon, gold. Naaba ni ikabayad ni, pautangon ta ni. So kisa paroy magpautang sa to ang awa naman tay reserve nga gold, mga higala, kay gibaligya man sa atong gobyerno. Pagkapanuhak na yung trabaho ani unsa ito na wala na yun. So asa patapaingon di ni madalag sumba-sumba ni. Simitang sumba diya wa tay lamyon mga higala patay ta diya. Mahurot ang sugar sa ato ang lawas. Di ba? Mahurot ang sugar sa ato ang lawas ana. Kinahanglang yun na atay pagkaon, na ay vitamins, kani mga basic needs na to. Balay, di ta mabasa. Sinina nga di ta mapanuhutan. Bagay, uso naman na rong mugbo kayong sinina dyan. Burag, wa na may panuhot rong panahon na. Labi na kining mga babae karon no? Tuyoon yun ng ipagawas ng ilang puso. Burag di man mahadlok nagpanuhot. Atong una, ang mga babae, mga higala, grabe katag-as mga sinina, sapaw-sapaw pag yun. Karon Ginoo ko, ang mga babae, mga higala, nigpis kay sinina, mugbo pa yung kaayo nga kanang makita, yun ang pusod, mga higalang, itom ra ba kaayo? Wag yun maka-hunag, kuot o kuton basog alkohol. Di ba? Ang mga babae kaniadto ang underwear mga higala wa gyud panuhot kay hangtod dris kuto-kuto ang underwear. Okay nang ingon gani nila nga ang underwear kaniadto imuha pang uting kayon para makita nimo ang lubot. Pero ang underwear karon imo nang uting kayon ang lubot para makita nimo ang underwear.
si Alan Cuarto, diya sa lubugan. Di ba? I mean, naa naman ko yung mga ramifications, mga kaigsuunan sa kining panghitabo, mga influence gikan sa ubang mga nasod, labi na kadtong mga liberated. Pero ang ato ang bot ipasabot din mga bayba nga nagkamang ang ato ang ekonomiya. Unsay solusyon nga ato ang dapat buhaton karon o dapat buhaton mga higala sa gobyerno aron matagaag paglaom ang mga tao, matagaan pagpaglaom ang mga Pilipino nga pwede pa di ay. Ha? Di pa resign mo yung mga economic manager, maura man gyapon, wa man din mo gyapon dawata, maura gyapon na ilahang ma-afford nga talent para sa mga Pilipino. Ang pagkabangkaruti sa tuwa ekonomiya, walay pulos mga bay. Ang courtesy resignation sa laktod, gihimo-himo lang para mga higala tabunan ang mga isyu nga nag-full swing pabor ngadto sa mga Duterte. Taon, balik taon, man lamang pipila ka mga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, balik na may gala diri sa ito panagkuyog sa programa ang issue sa masa samtang. Ito na 11 minutos sa nagalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Again dula karon no sa Eastern Conference sa finals. Liamado na kaayo sa pustahan na karon ang Indiana Pacers. Daghang nagtuo nga murag masakmit gyud sa Indiana Pacers mga higala ang kampyonato sa Eastern Conference no karong tuiga. Very balanced no ang ilahang team. Maayo pa gyud ang kining head coach. Mao naman ning ako ang mga higalang kuan kining prediction. I will go for Indiana. Dito sa East I will go for Oklahoma. Supposedly, Denver mga kaigsunan. Pero distracted ang Denver tungod sa pag-fire sa ilahang head coach mga kaigsunan nga si Mike Malone. So dako kay to og epekto mga kaigsunan sa kining Denver. So pag-fire kang Malone, masulti na nato nga kuan gyud, no? Naagyod ni bation mga higala ang team sa Denver. So pilde sila. Sa kini mga higalang Oklahoma. And as I said before, ang Timberwolves, sayo kaayo mga kaigsuunan, nagwaiting. Dili tungod kay maayo kaayo sila. Nga team. Apan tungod kay dili maayo ang ilahang kontra sa first round o second round sa playoff. No. Hinay ang ilahang kontra mga kaigsuunan. So, mugawas nga sila ang kusog. So sayo kaayo nila gipapahulay ang ilahang kontra sa first round o second round mga kaigsuunan. Karon nagawas na po doon ang istorya nga ang mga NBA stars nangawala na gyud sila. And new stars ang gipakatao na pod karon sa NBA.
So kinsa man ning mga stars mga kaigsuonan nga nahimo ng falling stars. Ay lang gi-mention LeBron James, Joel Embiid, Stephen Curry, Jimmy Butler, sila Zach Lavine, no? Sa paning bara edad-edara na nga mga stars. Derrick Rose ni-retire naman mga igala last year. No? So, wala na, bag-o na daw ang mga stars karon sa NBA. Mauna ni sila, sila SGA, Shai Gilgeous Alexander, no, sa Oklahoma. Sila Jokic, wala na po. Pero napamangyapoy-apog si Jokic kay mo kuan pa man, mo average pa mag triple-double. Si Haliburton, no, sila Jalen Bronson, no? Si Cade Cunningham sa Detroit Pistons. Sila Paolo Banchero sa kini mga higalang Orlando Magic. Si Trae Young wala na pod. Sa Atlanta Hawks. Mga bag-o na gyud ron ang mga stars mga higala sa kining NBA. So expect nga kaning mga karaan mawala na po ni sila. Si LeBron, pila na ba si LeBron karon? 42 naman siya, LeBron siguro. Napay apog mga igala, pero sa kadugay na kung imong nagdula, ang imong style sa dula manggod, mabasa na sa mga coach, sa mga bag-o mga igala nga mga player, mo nang dili na gyud ka maka-execute pag-ayo. Di na kaayo ma-display nimo imong talent. Good morning din kang Giovanni Bataw. Naay puso John nga murag kanyuto. Grabe po ng murag kanyuto Anyway, taud-taud mga igala, ato ang hisgutan, no? Kaning giingon nga nakalak na daw ang liderato sa Kongreso para kang Congressman Martin Romualdez aka Tambaloslos. Subot pa sabot. Bisag nangapildi ang alyansa, daghan day gyapon mobilib kay Tambaloslos. Kabaw naman ta sa Congress mga kaigsunan nga kwarta-kwarta man gyud na dinha. Bisag unsaon nga kwarta-kwarta man gyud na. Tuo ka trabahoon na mga congressman, lawmaking lang. Kwarta-kwarta gyud na dinha mga higala. So, ato ang tan-awon, unya unsa mga kaigsuonay posibleng may tabo pagsulod sa Congress. O kaning giingon nila nga grabing pangamoral karon sa mga aspirant nga mahimong Senate President. Grabing pangamoral karon ngadto sa bag-ong naomol nga Duterte Black. O kinsa ning mga maglangkob mga higala sa Duterte Black sa Senado. Because very important mga higala ang number sa Senate, especially sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Si Inday Sara, wa man po hinoon malisang. Ingon magaya siya nga makikpinanitay siya kuno sa impeachment. Ingon siya, bloodbath kuno mga bay. Mo na gipaabot ni Inday Sara ngadto sa iyahang mga kritiko para magkaalaman diha sa kining Senado sa impeachment. Sige, ipadayon na ninyo. Tanawon ta nag-asa na kutob ng inyuhang impeachment complaint batok sa ACOA. Probably mao na ang ginauna-una ni Sara tungod kay sa iyahang tanaw na napod siya mga igalay number karon sa kining Senado. Pero katong ingon ni Leila de Lima nga painhibito nimo ng mga senador nga identified nga magpabor ngadto kang Inday Sara aburag lisod pud na. No? Imong gikwaan sa ilahang constitutional rights o constitutional duty ang mga Senate juror mga higala nga mo try and decide impeachment case pending before them
before the kini nga Senate Tribunal. Lain po na siguro. No? Ato ni mahigala o niyang dalikatan. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Once the details were completed, click the drop-down button to show the list of eBIR forms and choose BIR Form 17V 2018 Annual Income Tax Return New. Click Fill Up. A pop-up window. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Balik na may gala din sa ito panagkuyong sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na ay 22 minutos at kalabay human ang alas 8 sa buntag. Oy, kanto daw mga midawat sa tupad, Ikes o kining usa ba tong isa? Kining tupad, Ikes o usa pa itong isa, DJ Sweetheart? No? Gikan kang Bernie Alag sa tingog o kang Carlo Nograles na araba daw mo'y pinirmahan. Na araba daw mo'y pinirmahan dito. Mahibawaan gina mo, wa mo mudbuto sila, ha? Na ay pinirmahan mga higala, paita. Daghan ng utana, asa ka ni paingoning mga alag ug ang mga Nograles nga ila naman gitapos ang ilahang political career. Di pa man pod pwede ma-appoint og national office mga higala kay naa may 1-year ban. No? So, ang pinaka duol ani consultancy lang sa mga politiko para lang naay sustaining mga higala nga sweldo. Pero di naman na kinahanglang sweldo. Dako man daw kaayo na kwartaan ng tupad, Ikes o usapan ng uban mga higalang ipanghatag-hatag nila. Kaya
Kay og si Senate-elect o Senator-elect Rodante Marcolita pa paistoryahon sa 200 billion mga kaigsuunan nga ilahang gipanghatag-hatag, 10% ra may ilang gihatag sa mga tao, ang 90% ilang man gipangbulsa kuno. Naingon ni Senator-elect Rodante Marcolita, daghan jud kay tao, daghan jud kay kwarta. Mao di ay ni mga higalang leader nato sa Kongreso, daghan na kaayo gipangpalit nga mga media outlet kung wa mapalit ang tibuok, share mga kaigsuunan. Kaingon ana day kadako. Paita hurot ang kwarta sa mga tao sa laktod nga pagkaistorya. Hurot. Sa ilahang kini mga higalang personal, pila lang ipaingon sa mga tao anang sa 200 billion mga bay. Parte naman yun sigurong gamaya. Alright, dirita. Sa istorya din sa Senado, matod paning mga alipores mga higala ni kining tawag na to Martin Romualdez. Lak na kuno ang liderato sa Kongreso mga higala para kang Martin Romualdez. Wala na gyud kuno'y makapuli si Martin Romualdez, na gyud kuno ang kwalipikado nga mahimong speaker o leader din sa atoang Kongres. Gatuo pa siguro ning ubang mga congressman nga muhatag pa na si Martin Romualdez. Nasod naman na sa iyahang board siguro, wa naman po'y makaukaw mga higala, di na gikan sa itong panudlanan sa pamaihatag. Diba? Despite sa kamatuoran nga daghan kaayong ni palandong sa kining alyansa nga napildi mga kaigsuunan. Ambot lang kung tinuod ba gyud ni. Kina naman sila number ng paggawas nga majority gyud kuno sa mga congressman, including katong mga bag-ong congressman, ang nakagusto gyud kuno nga si Romualdez mga higala ang palingkuron. Isip speaker pagsugod mga bay sa kining ato ang new set of Congress. Good morning di kang paring Jacob. Si Triple YGF. Ayan. So, kung imuhang balansihon, na siguro sila yung mga istorya-istorya. Or kung why istorya, matter of propaganda mga higala, haron ang ubang mga congressman, may nga, sikuan na lang kay total. Kusog man daw na manghatag. Basig na apay second round sa 150 million nga pirma. Kay dili ra ba na dawaton tong ilahang impeachment mga kaigsunan tungod kay trabaho pa to sa previous nga Congress. So maghimo na po sila bag-orong impeachment, mangita na po nirong mga congressman diyan. Naasa man to din hang tag 150 milyones nga bayad sa pirma, be? Papila ta ato, be? Di ba? No less than 2 legal luminaries mga higala, si Attorney Macalintal, si Attorney Lambino, nagsulti nga patay na lagi ng impeachment. So kinahanglan na ay bagong impeachment complaint nga mahimugso. Diya man na manukad sa Congress, subot pa sabot, maghimo na puglaing impeachment complaint karon ang Congress. Pero wait, dili pa man pwede, kay naa may 1-year ban. Di pagyapon magkakwarta mga higalaan ng mga congressman. Bisan pag muingon ni ron si Speaker Romualdez, sige, maghatag na po ko, maghatag na po ko, o 150 million kada pirma sa inyo, Wala na may eleksyon, ako na lang, tag 20 mil na lang mo. Wala na 150 million, kaya wala namang eleksyon. So, ambot lang. Kung unsa mga higalay plano na pod, kay basta, matod sa mga legal luminaries, patay na ng impeachment. Kung doon naman, maghimo na puglaing bagong impeachment complaint ang Kongreso after 1 year. Kay na ay 1-year ban mga higala, nga dili ni mo pwede filean o impeachment complaint ang same impeachable officer mga higala within 1 year.
So, siguro, after 1 year, naghanag matigom na po nga kwarta nga to ang panudlanan, basig na po'y maharbat. Ha? Mahal na ba kayong pirmas, Congressman? So far, mauna itong naibaw ang may galang pinakamahal nga pirma. 150 million kada usa nga ni pirma. Na, usa ka ito nga, bulpin gigamit pag pirma, no? Mahal siguro kaya itong bulpin na to. 150 million. So, karon, wala mga higala na impeachment. So, kung ilahan ang banhawon, 1 year pa, maghimog bago. Dito po sa Senate, naapoy trouble dito. Ay mga senador nga gusto mga kaigsunan mahimong Senate President. Si Chis Escudero gusto po magpabilin as Senate President mga bay. Pero giluod naman gud ang mga tao sa iya hapon. Gihimo lang tigtagay mga higala ni Lisa Marcos. Sa maning klaseng Senate President nato nga gihimo ra magtigtagay ni Lisa Marcos. So wala ni independence gikan sa executive branch. Wala independence. Dili ni maayo, dili ni pwede himuon nato nga unsay tawag ani kining Senate President kay beholden sa Malacañang kay tigtagay gud na ni Lisa Marcos. Mara karon si Tito Soto nanguyab na pod sa Duterte Block na mga naumol karong Duterte Block mga higala sa kining Senado nga suportaan siya kay gusto siya mahimo pong Senate President. Nako po. Unsa pag yun ay resume ani ni Tito Soto para mahimo siya mga higala nga Senate President. No? Utro man pod ni mga higala nga paling-paling pod. Wow po lagi ni. Utro man pong paling-paling ni mga higala, di lagi ni mo malauman. Ang pinakahaom nga mahimong Senate President, kung abilidad ang basihan mga higala, si Rodante Marcolita. No? Si Rodante Marcolita. Para nga, karon si Erwin Tulfo nagpalubad-lubad na po. Base gusto po ni mga higala, makabaton pong pwesto sa Senado. Nagpalubad-lubad naman po mga kaigsunan. Na mga interview sa iyaha, daw, mura ba og dili na kay siya interesado anang impeachment, di ba? So, sa laktod, kung atuan ni mga higalang isummarize, daghana sa mga senador ang mura og pabor kang Vice President Inday Sara. And that might prompted the Vice President to challenge sa iyaha mga higalang mga kritiko o sa iyahang mga kontra. Sige, ipadayon na ninyo. Magpinanitay ta. No? Magpinanitay ta. Kay si Senador Amy Marcos, nagsulti pod nga, he is willing to serve as Senate President mga kaigsuunan. No? Willing po siya mahimong Senate President. So, daghanan ni ron sila. Daghanan nila gusto mahimong Senate President. Puro na ay mga apan. Si Chis Escudero, tungod kay gihimog tigtagay ni Lisa Marcos, daghang di ganahan. Si Tito Soto, daghang pong di ganahan kay way baruganan mga higala. Artista ra gid siya. Si Amy Marcos, nagampong waganahe, kay di sila gusto lagi mo kumpiyansa mga higala, kay basig mabudol na po sa ikaduhang higayon ang mga Pilipino. So, ang pinakahaom din si Rodante Marcolita. Muna'y pinakahaom, mahimong Senate President, tungod kay abogado. Maantigo mga higala sa mga procedure ug labaw sa tanan, doon na mga higalay baruganan. Doon ay baruganan si Marcolita mga kaigsunan.
Kamo sa inyong tanaw, kinsa kahay angayan mahimong Senate President? Nga makatabang no sa kining mga Pilipino. Si Lito Lapid. Si Lito Lapid daw mga higala. Di man po si Robin Padilla. Ang role ni Robin Padilla kay kung ano man. Peacemaker man na siya. Peacemaker mga higala. Labi na dinis Mindanao, no? Sa mga conflict dinis Mindanao, diha dako og papel si kining Robin Padilla. But anyway, ang ginahandom lang no sa mga Pilipino kana bang makabarog ang atoang Senado as independent. Dili mahimo mga higalang stamping pad sa kining Malacañang. O dili mahimo mga higalang sulugoon lang sa Malacañang because we have the so-called separation of powers among the department. The executive, the legislative, and the judiciary. Kung ang ato ang liderato sa Senado beholden mga higala sa Malacañang like Chis Escudero tungod kay tigtagay siya ni Lisa Marcos, walay independence mga higala sa ato ang Senado. Kung walay independence sa ato ang Senado, maimo lang siyang stamping pad mga bahay sa Malacañang. Sa laktod, dili nato ma-appreciate ang demokratikanhong sistema sa ato ang panggobyerno. Di ba? Ngano man, tungod kay wala na'y mahitabong check and balance. So, mahimo na siya may galang authoritarian. Dili na mga higala, demokrasya ang ato ang sistema. Kaya nga to ang Senado o ang Malacañang, usa na lang ang nagpadagan. Kaya ang leader sa Senado, beholden sa Malacañang. Di ba? O asa ro nato ibutang din ang check and balance. And that is very important na ay check and balance. Why? Para ato ang mga higalang ma-exercise ang gitawag og transparency. O si transparency? Transparency nga gimando sa tumatakang balaod nga tanang mga empleyado, opisyalis involving government transactions dapat transparent. O dili lang ni mga higala ordinaryo nga mandato nga transparency. Dili lang ni compliance transparency. It must be an utmost transparency so that people may appreciate mga higala nga indeed ang ato ang gobyerno tinuod yun di ay. Tinuod yun di ay nagserbisyo. Wala di ay mga hausyaw. Wala di ay mga hukos-pukos nga transaksyon ng ato ang gobyerno. Diba? Pero kung ang ato ang Senate President tigtagay sa First Lady mga kaigsunan, sa mga istorya. Dili makabarog ang ato ang Senado. Equal footing man na sila executive o legislative mga higala. So dako kaayo siya og diferensya. Dako kaayo gid siya og diferensya. So una, mangita tag leader nga naay abilidad. Mangita tag leader nga naay independent mind, naay political will. Di ba? Ug labaw sa tanan, mangita tag leader nga dili mga higala beholden sa Malacañang. Na dili mga higala sugo-sugoon lang sa Malacañang nga mauna. Kaya kung inguna na, wala gid. Walay may tabo sa ato ang mga higalang gobyerno. Walay may tabo sa gobyerno nato. Alright, i-check ang inyong orasan. Doon na 38 minutos sa nagalabay. Human ang alas 8 sa bundag. Now, kaning istorya may tungod sa Lideratos Congress. Dili papunta makasulti. Pareha man ni sila sa Senate o sa Congress. Puro man ni mga legislative branch.
dili pa pud ta makasulti. Kung tinuod ba ning gipakana sa mga pro-Romualdez nga Romualdez na gyud ang liderato. Atong hisgutan unya. Usa bay adbantahe kung Romualdez ang liderato gyapon sa Congress o makabatunta og laing liderato nga pwede makabitbit gyapon sa tingog mga kaigsuunan sa ato ang mga congressman. Especially going to 2028 presidential election. Ato ni Mahigala unyang dalikatan sa tuwang pagbalik, kuman lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. Balik na Mahigala din sa ito panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa, alas 8:42 na sa buntag. Now, darita ning istorya may tungod sa mga retired general kunong ipang istorya Mahigala karon. Aning mga investigator sa kining ICC nga naa dinhi sa tuang nasod, particularmente na sa Maynila. Ang tumong inganyohon mga higala ning mga retired general sa Armed Forces o sa tong Philippine National Police nga mo testigo mga bahay batok kang kanhi Pangulong Duterte sa issue sa extrajudicial killings. Despite mga bahay sa kamatuoran nga wala na sila jurisdiction ni agyapon sa dinhi, subot pasabot na ay mga nag-cater sa ilaha. Na ay mga nag-sponsor sa ilaha, mga higala nga mga naa sa gobyerno. Mato ni Attorney Kaufman, ang number 1 nga prosecutor sa kaso ni Digong, naa kuno sa Malacañang. Mao na number 1 nga nag-prosecute sa kaso ni Tatay Digong. Now, kaniya ang gikumpirma ni Senador Bato de la Rosa, subay sa iya ang mga intel pod siguro, nga naaron ang mga investigator sa ICC diri sa
Pilipinas. So, ang plano ni Senador De La Rosa, ipatawag sa Senado, imbestigahon ni mga higala, nganong naagyapoy taga ICC, bisan aning uluyo, nining question sa ilahang kining jurisdiction. Nganong ginaalaw gyapon ni sa gobyerno nga manulod ni dinhing mga panuhak nga wala naman ni sila'y katungod. So, but mapasabot na ay extrajudicial authority or acts nga gihimo mga higala ang atuang gobyerno. Ultra vires. Wala na mga higala jurisdiction pero naagyapon sila. Pa-as if nga naa pa sila mga higalay jurisdiction din sa Pilipinas o nagahimo investigasyon mga kaigsuunan. Des Pilipinas. Amo to kisa ilang ipang istorya kay wa magi-ebidensya dito kang Tatay Digong. Muna nangan hidri kay mangita og ebidensya. Mo siguro advice ni Cristina Conte og ni atong butuyan mga higala. Niya si Prosecutor Khan, wa naman kay naamna ito'y kasong sexual harassment. Ambot ko kinsay mapuli ni Khan mga higala nga bubarog isip prosecutor sa kaso ni Tatay Digong, sa pagkakaroon. Ang worst ni ini tungod kay mismo ang atong gobyerno nagpaabuso mga higala sa ICC tungod lang sa uwag mga kaigsuunan sa politika nga nakabaluman natong gobyerno nga dugay na nga wala na sa ICC nganong ginaalaw gyapon nganong gina-entertain gyapon ning mga investigator na karon din sa Pilipinas. Probably ang ato arapong gobyerno mo nag-sponsor ani ang Malacañang na gyapon mo nag-sponsor ani para madutan pagayo si Tatay Digong. Di ba? Alang-alang dili na trabahoon mga higala, nga parte man ay dakua di ay gibribe ani sa ICC, $100 million ang gibayad ni Saldico kuno ngadto sa ICC para lang malutsan og warrant of arrest si Tatay Digong. Perting dakua no? Nakikunaybans gud siguro ni Martin Romualdez, Saldico og kang Trillanes mga higala kasi Trillanes maginaagi sa likod ani. Nakikunaybans gud siguro. Asaw lagi ka ng $100 million? Asaw lagi ka? Kang speaker? Kang Saldico? Sa ilahang sariling bulsa may gala? Kang Bongbong Marcos? Mamaligya pa mga bulawan sa mga Pilipino? Gikan gihapon na sa mga Pilipino. Ingon ana kadako ang ipangwaldas nga kwarta mga higala nato. Bayad pag-tax, way ko kaluoy mga bayad nga singlos BIR. Kahuman ang ato ang kwarta, tuara day mga higala. Gigamit sa mga panuhak para lang masatisfy sa ilahang uwags politika. $100 million ang gibayad allegedly mga kaigsuunan ni Saldico ngadto sa ICC. Haron mulutsar lang daw ang warrant of arrest ni Tatay Digong. Mo ning taga ICC, mo kuan gyud, no? Mo tukbil gyud aning kaso kay gibayran man pud aning mga panuhak nagko, no? Wala na kredibilidad ni mga higala ning ICC kung ato ang tan-awon kay pwede di ay ni mabayran. Karon magpa-as if nga sila ang pinakakuyaw nga kortes tibuok kalibutan, asa di dapita? Nga mudawat man imong $100 million warrant of arrest ipagawas kang Tatay Digong. Tatay bagala balita man lamang pipila ka mga pahinumdum.
Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na magkala din sa ito para kuyog sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na 50 minutos ang nakalabay. Huban na ang alas 8 sa buntag. Now, dirita mga higala sa istorya. No? Kung unsay advantahe sa mga Pilipino, kung si Martin Romualdez ang gihapon ang speaker, o unsa po'y disadvantahe mga higala. Well, una, sa paglingkod ni PBBM, no? Isip presidente, siya naman yung speaker na yun. Di ba? There was an attempt nga mahimong speaker si Gloria Macapagal Arroyo, iya na yung gidali-dali mga higala og tanggal as senior deputy speaker. Kaya mahadlok siya o nahadlok siya. Di ba? Sigurista yung kayo. Karon, usay adbantahe. Huwag kita nakita ang adbantahe mga higala. Tungod kina pamatud-an nga sulod sa tulo ka tuig niya nga Speaker of the House, wala may nahimo nga kaayuhan, both economic and political mga sa nasod nato. Di man po masulti nato nga kuyaw gyud kaayo siya nga leader pag abot sa budget. Kay naagay uban na ay mga issue gani siya nga insertion na lang. Ipalusot niya itong ubang mga budget para di masilip sa mga tao, para dito na kwaon mga higala pag ma-approve na presidente. Di ba? So, good morning kang Kuya June Cordova din ha. Wala yung mga higalay, huwag yung maayo. Tulo ka to Lingkod speaker, unsa may nahatag mga higalang kayuan. Naabay na himo nga kining gitawag na tog unsa ni kining mga legislative measures mga kaigsuunan ingno nato nga makatabang yung dako sa mga Pilipino, wala man pod. Di ba? Ana lang kanang gaalang general appropriation lang mao ra gyud na iyahang nahimo. So with that, gikinahanglan siguro nga ilisdan ang liderato. That for the remaining 3 years mga higala, basig na pa'y leader din ang makahimo og maayo. Ha? Sa ato ang Kongreso. Dili leader nga ang utok, puro lang mga kaigsuunan pamulitika. Kayang leader nga tinuod nga magserbisyo sa mga tao. Kaya ang utok manggod ni Romualdez sa pagkakaroon, puro ra gyud na pamulitika para sa 2028. Ang iyang gimo, malit og mga media outlet, palit og mga share, anong bang mga media outlet, pamulitika na gyapon na para sa 2028. Ha? Tirahon ang mga Duterte, pamulitika magyapon na para sa 2028. Magpalusot mga higala og budget saga, pamulitika gyapon na para sa 2028. So, walay lain nga agenda din ha si Martin Romualdez sa Congress, kundi pamulitika sa 2028. So kung siya gyapon ang ibutang din ha, daw sama rapod nga ang mga congressman, niuyon anang iyang style nga puro pamulitika para
sa 2028 para mahimo siya mga higalang Pangulo. Kadili man na mo'y gustos mga Pilipino. Ang gustos mga Pilipino, magserbisyo taog tinuod. Ha? Para mo asinso ang atong kinabuhi. Kay karon ngit-ngit pa sa alkitran ang ato ang sitwasyon. Wa na tay nakitaan mga higalang paglaom kung muasinso pa ba ang Pilipinas o dili. Ubos aning atoa karong mga lider, mga higala nga puro mga panuhak dagko. Kundi man panuhak tambaluslos. Di ba? Wala na'y paglaom nga nakitaan ang mga Pilipino. Nanaghan ang mga adik. Ha? Nanaghan ang mga adik karon. Ngayon nanaghan mo ng mga adik dyan, sabay labot anang isyu ha. Ang presidente na to, dili magpa-drug test. Oh. Di ba? Walay moral ascendancy for them to require the ordinary citizen nga magpa-drug test mo. Kaya hasta nga to presidente, talawan kayo og drug testing. Wa kay gitaguan, wala lagi balaod nga mag-compare sa mo ha. Pero kung wa kay gitaguan, nga nung di man ka magpa-drug test. May pangutana din ha. Ha? Mao na'y nakabaho og tik-tik aning ato ang trabaho karon. So ang pinakamaayo diya sa Kongreso na ay bag-o nga liderato. Para at least matistingan po nato ng mga abilidad sa uban niyang mga congressman. Kaysa abilidad ni Martin Romualdez, nakabaho naman ta nga wa gyud abilidad. Ang utok puro lang pamulitik ka mga higala. No? Ayon na yung pabudlot-budlot sa iyang simod inig istorya. Kaya po ni tawanan ni. Oh. Trapong dako. Muna, magbutang ta sunod og leader na po siguro, diya sa Kongreso nga kanang dili trapo. Kanang leader nga tinuod nga magserbisyo sa mga tao. Okay, natistingan naman nato ang liderato ni Martin Romualdez, wa man gyud ayaw sulod-tulo ka tuig. Niya gusto pa nato ipahuman pa ng 6 ka tuig nga liderato niya, sus Ginoo. Ha? Ang naibawan, puro lang pang bribe para maipit ang ilang kontras politika. Pang bribe. Laliman kang tinuod ang $100 million gibayad sa ICC para lang mapriso nito sa Tatay Digong. Dako ng kwartahan na mga higala kung pang-apod-apod na sa mga Pilipino, lipay na unta mga Pilipino, ana. Pero tungod sa owas politika, kinahanglan gastuhon gyud dito ibayad sa ICC mga higala para mulihok po ng ICC. Naawa karon. Bisag kabalo na silang wala na jurisdiction mga higala, naagyapon diri sa ato ang nasod. Oh, di ba? Oh, may bahuan man yun na. Kasi Bato de la Rosa, PMER, baya ni, manay mga daghang asset din na may gala nga active pa sa serbisyo. Diba? Naadaw ron sa Manila. Agsigig pang interview, offer ngadto sa mga retired general para mo witness lang yun daw mga higala. Pastilan, trabahoan. Oh. Wa na gyud tay pulos ani. Imbes nga ang una-unaon sa tuang gobyerno unsay maayo nga himuon para makaproduce ta o mga nindot nga tanom, ma-export nato so that we will earn dollar, we could exploit our vast natural resources. No? Very wide na to nga mga basakan. Mota na himuon sa tuang gobyerno. Usa ba ang ginahimo karon mga higala, puro na lang man pamuli. Oh, sige kot-kot anang atoa din hang kaban. Wala na. Oh, wala na yun eh. The boat is sinking mga higala. Oh, the boat is sinking. So, hinaot nga unta na magay kabaguhan ng may tabo nga unta ang kabaguhan nga may tabo karon na di na padugayon mga higala kay kung magdugay paning hitabo ani magdugay paning naa karon sa ato ang gobyerno samot na nga makaluluoy ang katawhang Pilipino. Wala tayo oras magabay. Dili siya ito panagkuyo. Panag-uban-uban sa programang Issue sa Masa. Dili is 90.7 Love Radio. Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Apan una ta magbulag-bulag. Ato ang pulong pamalandong una karong buntag.
Ang nag-inusarang babag sa atong mga pangandoy ugma damlag mao ang atong pagduha-duha sa paghimo sa usa ka butang niining mga adlaw. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang turumapuhon samang tagna samang istasyon. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban.